Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Magandang umaga ho, barakong lalawigan ng Batangas. Aba, kamusta na po kayo Southern Luzon? At araw na naman po ng Tuesday, ngayon nga po ay August 22 na agad, taong 2023. Ibig sabihin lamang po niyan ay panibagong araw na naman pong muli para sa pagpapasada ng mga napapanahong paksa at pagbabalita, gayon din ang masasayang kwentuhan at bagahingan ngayong Tuesday edition sa opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ang inyong Biyaheng Kapitolyo Year 7. Ayan. Kaya naman nabatiin na po natin ang good morning ang ating kasama sa pagbiyahe natin ngayong araw. Good morning po, Miss Jen. Ayan, ngayon nga, baka manibago kayo at si Ornald, ang kasama ko ngayong umaga. Iniwan ako ng ating anchor na si June Magnaye. Siya po ay nasa seminar ngayon. Good morning, Ornald. At syempre, Martes na naman. Ayan nga, syempre kasama natin ang mga bosses na maghahatid sa inyo ng walang patid na good vibes mula sa tambalang Jenny Asilo Aguilera at Ornald Tabares Jr. Kaya naman, batiin po natin ng maganda at masaganang Tuesday morning sa lahat ng ating kapasada via our official Facebook page ng Batangas PIO. Send us a heart daw and share sang ayos. Yan, ang sa gayon ay mas marami pa po na ating mga kababayang makasakay sa ating pabiyahe ngayong umaga. And Miss Jen, syempre maitanong lang natin, since nagdaan ng 3 araw na walang pasok ang ating long weekend, kamusta ang naging pahinga ng ating Miss Jen ngayong Medyo hindi pahinga at stressful last week, ngayong weekend at napakarami ng ating gawain, bukod ang mga activity pa rin ni Governor Mandana. Syempre may iba tayong gawain sa ating barangay, sa playa, at medyo kahapon nga lang nakapaglaba. Ayun. Ayan. At parang nabalitaan ko nga po kahit weekend talagang si Governor Dodo Mandanas ay patuloy ang pag-attend at pakikiisa sa mga aktibidad natin dito sa ating at hindi lang Ornald dyan, dahil nga sa kabatiran ng ating mga kababayan, tayo po ay loud and clear at sabayan ding napapakinggan sa 102.3 FM Tricab Infinite Radio sa lungsod ng Lipa. At syempre tayo po ay napapakinggan din live and alive sa Air 195.9 Radio FM dito po sa lungsod ng Batangas. Ayan. At syempre pagbati muna po sa walang kapagod-pagod na butihing ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas. Magandang umaga, sir. At sa atin pong Provincial Administrator, Sir Wilfredo Racelis. Magandang umaga po. Ayan, at good morning din po sa ating Chief of Staff and Provincial Information Officer, ang napakasibag na Tita Abel, Ma'am Abel Bihasa. Good morning po, ma'am. At sa lahat po ng bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan, 10 ng ating respetado at hinahangaang mga bukal. Magandang umaga po, Arnold. Hindi pa tapos ang flag ceremony. Tayo umeksik na at medyo mahaba ang programa ngayong umaga. At syempre po, walang bibitaw at maglilipat ng himpilan dahil sa atin pong pagpasada ngayong araw. Isang personalidad ang makakakwentuhan at makakamustahan natin today, Miss Jen. Kung sino nga ba ito at ano-ano nga ba ang mga updates mula sa kanyang tanggapan, ang tabayanan po natin maya-maya lamang. At gayon din, Arnold, babiyahe rin tayo ngayong umaga sa isang bayang full pack sa adventures, mapa short term o long trip vacation man yan, no worries po because we got you covered sa pinakabagong episode ng Sinsay Dine sa Batangas. Ayan, at syempre nga Miss Jen, ang lagi pong batid at sambit sa ating lahat ni Governor Dodo Mandanas, hindi ikaw maiiwan. Kaya naman Miss Jen, ayan, nasamahan niyo po kami
Sa isa na namang oras ng kwentuhan, talakayan at pagbiyahe dito po sa ating programa ng Bawat Batanggenyo. Ang official radio program ng Pamahalang Panlalawigan ng Batangas, sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Ayan, at ang oras po natin ay 9:36 na ng umaga, Miss Jen, oo. At bago po tayo tuluyang umarangkada sa ating pagbiyahe ngayong araw, tayo muna po ay magpapasalamat at mananalangin sa ating dakilang tagapaglikha para sa panibagong edisyon ng Gabay at Patnubay na ihahatid sa atin ni Ginoong Sir Vincent Roy de Chavez. May layunin ng buhay ng bawat isa dito sa mundong ibabaw. Lagi ang dapat ay magkaroon tayo ng patutunguhan sa ating buhay. Mayroon tayong mga pananagutan at mga dapat na gampanan. Masasabi natin na ito ang ating munting krus na dapat nating pasanin. Ang mga ito ay responsibilidad din natin. Ang ating bawat pasanin ay magdadala sa atin sa kabutihan kung susundin natin ang halimbawa ng ating Panginoon. Kung si Jesus ay nagpasa ng krus, tayo pa kaya ang hindi? Panginoon, tinanggap mo ang krus na kay bigat. Isa kami sa mga nagpatong ng krus sa iyong mga balikat. Ikaw ang nagbayad sa nagawa naming mga pagkakamali. Ngunit pagpapatawad ang iyong isinukli sa aming mga pagkakasala. Isang uri ng pag-ibig upang punan ang aming mga pagkukulang. Matutunawa kami sa iyong kababaang loob. Tinanggap mo ang lahat alang-alang sa amin. Matutunawa kami na magsabi ng katotohanan at hindi ng panlilinlang. Tanggapin nawa namin ang lahat ng tao na iyong kalarawan na dapat naming igalang at mahalin. Matutunawa kaming maging katulad mo, O Panginoon. Amen. Ayan, amen. Iba talaga kapag nasisimula ng isang buong maghapon sa pamamagitan ng isang panalangin. Ayan. At speaking of panalangin, may mga kasamahan po tayo na nadoon sa lungsod ng Santo Tomas dahil nung Soltari Cup 2023 kung saan ilang bikariya po at diocese na nadi dito sa ating lalawigan para doon sa kanilang sports fest. Ayan. At syempre, Ma'am Jen, habang inaantay po natin ang pagdating ng ating panauhin ngayong araw, ay siguro ipabatiin muna po natin ang ating kasamang. Ayan, siguro ay babati muna tayo ng happy birthday pala, Miss Jen. Oo, happy birthday to Bukala Army, Bausas. Ayan. At saka, Ornald, mas magandang batiin din natin ng happy 15th wedding anniversary pala ni Governor Mandanas. Ay, at saka ni Ma'am Gina. Ayan. At syempre, pagpabati na rin po ako ng happy birthday sa kasamahan ko sa Supreme Student Council ng Pablo Borbon Main Campus 1 nung tayo ay kolehiyo pa. Si Sir Joseph Makalalad, gayon din si Engineer John Ellis Di Malibot. Ayan, happy birthday sa inyong lahat. Ayan, parang okay na at pwede nang bumati ang ating patroller ngayong umaga. Good morning. Yan, good morning po, Ayun. Ma'am Jen and Ornald. At good morning po sa lahat ng nakatutok sa ating Facebook live streaming via Batangas PIO. Yan. Ito, mga nag-comment sa ating Facebook live. Unang-una po ay good morning kay Sir Owen. Yan. Andyan din po si Jun Lindo Naguda. Yan, mukhang may feedback ata tayo ng konti. Yan. Si Tita Shirley Balmes, nanonood din po sa atin. Kasama rin po natin ngayon si Tita Julia Tabares na nanonood. Ay, good morning, yan. Ma. Hello din po kay Ma'am Tessie Makalalad Consigo. Blessed morning to all daw po. Yan, ito kay Sir June Magnaye. Good morning, Sir June. Ingat kayo dyan ng Sir Eds. Yan, kanino pa ba? Binabati ko rin po ng aking ina sa Bilogo Elementary School at aking kapatid kay Vincent Rey de Chavez. Yan, good morning po sa ating lahat. Ikaw, Sir Vincent, kamusta ang iyong naging
long weekend nitong nagdaang araw? Parang hindi rin pahinga. marami tayong ginawa sa loob at labas ng bahay. Yan, may mga tinapos, may mga... Siyempre, hindi rin naman nakalimutan ng pagliliwaliw ng konti. Yan. Pagkakape-kape, yan. Lalo't higit, ikaw ngayon ay parang isang fur parent na. Oo, yan. Busy sa aso. Hello kay Blue. Binati si Blue. Ayan, at wala po muna nga maglilipat ng himpilan. Magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay, natatakot po ako. Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pagulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan. Kaya ang 4S, lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Muli pong nagbabalik ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Ayan, at syempre habang inaantay po natin kung sino nga ba ang ating makakasama ngayong araw at kung sinong panauhin ang dadating dito sa ating studio ngayong ang Tuesday morning, ay siguro po ay tayo muna dumako sa ilang mga aktibidad na nangyari po sa loob at labas ng bakuran ng ating Kapitolyo. Ayan. At muli nga po binigyang pagkilala at pagpapahalaga ng pamahalang panlalawigan ng Batangas sa pamamagitan po ng Provincial Blood Council ang mga naging kaagapay at kutuwang nito sa pagpapaganap ng Blood Services Program sa lalawigan na ginanap sa Sandugo Awards noong araw ng Biyernes sa ating Provincial Auditorium Capitol Compound, lungsod ng Batangas. Kinilala po sa naturang programa ang mga lungsod at bayan na may pinakamataas na blood collection accomplishment para sa taong 2020-2022. Kabilang sa top-performing cities at ng lungsod ng Batangas, ang lungsod ng Lipa at ang lungsod ng Tanawan. Ang mga bayan naman ng Alitagtag, Cuenca at Malvar ang kinilala bilang top-performing municipalities.
Ayan, Ornel, bago natin ituloy-tuloy ang ating mga activities dito sa loob at labas ng Kapitolyo, ngayon nga ay dapat na isalang na natin ang ating guest ngayong umaga dahil nga siya ay may session pa maya-maya, Ornel. So siguro, anong ating gagawin? Magko-commercial tayo ng isa. We'll be back after a short break. Kaya na, kapit lang po, wala maglilipat ang himpilan. Magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionist ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Ayan at muli pong nagbabalik ang inyong Biyaheng Kapitolyo. At eto na nga Miss Jen, para po sa ating pagpapasadang kwentuhan ngayong araw ay talaga namang bagaman napaka-busy ng ating panauhin dito sa studio ay tayo ay nabigyang pagkakataon upang siya ay ating makakamustahan ngayong araw at upang alamin kung ano nga ba ang pinakahuling updates mula sa kanyang tanggapan at sa kanyang distrito. Kasama po natin ngayon dito sa ating PIO Multimedia Center ang nag-iisa, ang masipag, mahusay at epektibong bukal ng unang distrito ng lalawigan ng Batangas. Welcome na po natin and good morning, Bukal Carlo Roman Junior Rosales. Ayan. Buong buo. Good morning at maraming salamat for having me here. And good morning po sa ating pong mga viewers and listeners. Good morning po sa inyo lahat. Ayan na, siyempre po, unat higit sa lahat. Bukal Junjun, kamusta po kayo? Kamusta po ang ating distrito sa 1st District ng Batangas? Ayos naman po. Mabuti na lang at hindi talagang tinamaan nung nakaraang bagyo. Pero ganun pa man, tayo naman po ay patuloy lang, trabaho lang, and kahit pa paano, sa tulong siyempre ng ating pong mahal na gobernador ay nakapagpaabot ng mga proyekto at serbisyo sa ating pong mga kababayan. May utang pa tayo, Ornal, kay Bukal Junjun. Nagpunta kayo na Cebu, hindi kayo suminsay. Sa aming office. Tanggapan. Pupuntahan natin. Satellite office. Yan yung isusunod natin yan, Bukal Jun. Aantayin ko po kayo. Opo. And speaking of, syempre, tayo po ay bilang kinatawan ng ating distrito, syempre tayo po yung nagsisilbing link o bridge na tulay mula sa mga taga-unang district dito sa ating pamahalang panlalawigan. Kamusta po yung mga programa, proyekto ng ating tanggapan para sa unang distrito, sir? Kamakailan po, kami po ay nag-release din ng ating mga livelihood projects. Aside yung continuous po na
pagtulong po natin sa mga educational assistance. Of course, lahat po yan ay syempre with the graciousness of our Honorable Governor. Kung hindi po dahil sa kanya, ay hindi po tayo magagawa ng kahit anong proyekto para po sa ating po mga kababayan. Kaya ganyan na lamang po ang amin din pong pasalamat sa ating pong mahal na gobernador. At sa larangan naman po ng ating pong legislatura, tayo po ay ang Sangguniang Palalawigan po ay nakapagpasa ng yung mga latest po naming ordinansa, katulad po ng pagsuporta sa ating pong micro, small, and medium enterprise. Gayon din po yung ordinansa po para po sa pagtatanim ng puno sa ating pong mga ikakasal at gayon din sa mga bagong panganak. Ano po, nire-require po ang magulang at ang mga ikakasal na magtanim ng puno. And yung isa pa pong napakahalaga din po yung yung against sa ating pong online sexual abuse. Kaya siya, Ornald, huwag ka muna magpapakasal hanggat wala kang itatanim na puno. Kaya nga po, At for sure, maalin lamang po sa inyo, ninong at ninang ko pag ako'y kinasal, Miss Jen. Oo. Aantayin ko po yan. Opo naman. At kataasan po ay doon na rin ang venue sa ating satellite office. At napakaganda. Parang biruin nyo yun, Miss Jen and Sir Jun, nabanggit ng bukal na yung ating mga small to micro enterprises. Yung ating mga kooperatiba, parang may mga kooperatiba na rin na nagdaos ng kanilang mga pagpupulong at aktibidad sa ating satellite. Opo, yun po ay ino-open po natin yung nag-meeting pong huli. Kung hindi po ako nagkakamali, kundi this month or last month, ay nag-meeting po ang mga samahan ng unang distrito na kooperatiba doon po sa ating pong munting tanggapan. And we encourage everyone, hindi lang po yung taga-bayan po ng Nasugbu, na gamitin po yung ating pong tanggapan para sa personal at pang-opisinang paggamit po nila. Ayan, at medyo active siya sa social media. Nakikita natin sa Facebook. Ang dami-dami niyang activities na napupuntahan. Ang daming mga projects po na naibibigay sa iunang distrito ng Batangas. Ayan, Ornald. Salamat po. And nabanggit po natin kanina yung ating educational assistance at tsaka yung ating satellite officer. Pwede ka po na yung mga estudyante po natin, lalo't higit, enrollan na naman, pasukan na naman, yung pagpapa-evaluate po nila, pagpapasa ng requirements, okay lang po ba na idiretso na lamang dun sa ating satellite officer? Yes po, dalawa po yung aming pong tanggapan. Yung isa po ay doon po sa tabi po ng aming tahanan, sa bayan po ng Lemery, at yung isa naman po ay doon po sa bayan ng Nasugbu. So, yung mga sa bandang kaluran po ng unang distrito ay maaari po doon na po magpasa sa bayan po ng Nasugbu at dito naman po sa silangang bahagi ay pwede naman po doon po sa aming tanggapan sa bayan po ng Lemery. Yan, malaking tulong yan, Ornald, para hindi na maabala at mamasahe pa yung ating mga estudyante na magpapa-evaluate. Yes, opo. Pwede po sa amin. May mga upcoming activities po ba yung ating tanggapan para sa First District ngayon? Yung mga... sa ngayon po, medyo hold po ang ating pamimigay, gawa po ng darating pong election ban. Pero tayo naman po ay lagi po bukas yung ating pong tanggapan para po sa ating mga kababayan. And patuloy po, katulad po nung nakaraang linggo, kami lang po ay nag-hearing, pinangunahan po ng inyong abang lingkod, kasama po si Bukal Bart Blanco, yung patungkol po sa NBEX project po natin na patuloy na pong umuusad. Pangalawa po, yung ating pong patuloy na pakikipaglaban para po sa pagpapataas ng presyo ng ating pong paghahayupan, partikular po yung pagbababoy dito po sa ating po lalawigan. At alam po natin na lubha po silang naapektuhan sa mga panahong ito. Kaya po tayo po patuloy na nakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture, National and Regional Office po. Ornald, baka nagulat ka, ano ba yung NBEX? Opo, napaisip nga ako, Bukal, ano po ba ito, Mari? Para sa kabatiran natin mga tagapakinig, ano po ba itong programa ito? Yung po yung Nasugbu-Bawan Expressway. Aba, yun na pala yun. Grabe. Partnership with San Miguel Corporation. San Miguel Corporation. Talagang mapapadali na agad ang pagpunta natin pagka tayo may kailangan o may naisinsayan sa unang distrito ng lalawigan. Medyo mapapabilis na nga ho. At parang yun ay sa mga panahong yun, hindi natin alam kung malimit pa ba nating makikita ang ating bukal ngayon ng First District. Sana po. Oo, sana dahil po. ang alam ko, bukal, ito ba ay last term mo na? Last term na po. Yan. Last term okay. na. At marami pa siyang mga proyektong nakahanay at alam ko kahit hindi na siya nakaupo ay marami pa siyang maitutulong diyan sa unang distrito ng Batangas. Sana po welcome pa rin po dito. Opo naman. Pero parang Miss Jan, may nasenyas din sa ating tech room. Ano nga ba ang mga susunod na hakbangin at plano ng ating masipag at magiting na Bukal Junjun Rosales? Sa ngayon po, wala pa po muna. Trabaho po muna. Siguro saka ho natin pag-usapan pag malapit na ho siguro. Pag napapanahon na. Ano po?
Ayan, bukal sa 1st District of Batangas po ba, kumusta na ang medyo nalalapit na halalan dito sa ating barangay? Ayan. So far naman po, very peaceful naman po ang election po sa unang distrito ng Batangas at hopefully ay manatiling peaceful siya kahit po pagdating po ng araw ng eleksyon. Ayan, Bukal, baka may nais pa po kayo na ibahagi sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Tayo po ay sabayan pong napapakinggan sa dalawang radio station. Ornald, ano nga yung ating radio stations? Ang ating pong 102.3 sa lungsod ng Lipa at ang ating pong Air One radio dito sa lungsod ng Batangas. Yeah, sa lahat po ng nanonood at nakikinig, una-una po magandang umaga po sa inyo lahat at para po doon sa aming pong mga activities, mga projects, sana po ma-follow nyo po yung aming pong FB page. Board Member Rosales po ang aming pong FB page. And doon po sa aking mga kababayan sa unang distrito ng Batangas, kung sakali po na meron po kayong pangailangan, gaya po ng aking nabanggit po kanina, meron po kaming 2 tanggapan sa bayan po ng Lemery, sa Barangay Mahabang Dahilig, at sa Barangay Lumbangan po, sa bayan po ng Nasugbu. Pero sa Nasugbu po, every Tuesday and Friday po ang aming pong tanggapan. Ayan, at baka may gusto po kayong batiin na nanonood at nakikinig ngayon. Ayan, binabati ko po yung aking pong mga kababayan sa unang distrito ng Batangas. Maraming salamat po sa pag-anyaya po sa akin. Ayan, mukhang nagmamadali tayo. Siyempre, iniisip natin yung iba pang mga activity na kailangan puntahan. Lalo tigit, parang may session po ang ating po kami ng, Bukal ngayon. Yes, Kaya naman muli maraming salamat po sa napakahusay, aktibo at epektibong bukal ng unang distrito ng lalawigan ng Batangas. Ang ating kasama sa pasadang kwentuhan natin ngayong Tuesday edition ng Biyaheng Kapitolyo. Walang iba. Maraming salamat po, Bukal Carlo Roman Junjun Rosales. Thank you very much po. Ayan at wala po maglilipat ng himpilan, magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Bakit kaya ang mga hayop ay nagkakagulo? Nako Eneng, nag-aalburuto na daw ang bulkan Ang volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumbat. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhin nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa lalim ng mesa! Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhin ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Ayan, muli po nagbabalik ang inyong Biyaheng Kapitolyo. At sa pagkakataong ito po, tayo ay muling babalik sa ating mga iba't ibang aktibidad na hatid sa atin ng pamahalang palalawigan, syempre, at ang ilang mga kaganapan sa loob at labas ng bakuran ng ating Kapitolyo. Miss Jen? Ayan, nung nakaraang linggo nga ay ginawaran din ang rekognasyon
ang iba pang lokal na pamahalaan at organisasyon at individual sa lalawigan na naging katuwang upang maitaguyod ang regular na pagsasagawa ng blood donation programs nang sa gayon ay magkaroon ng sapat na supply ng dugo para sa pangangailangan ng mga Batanggenyo. At ito nga ay pinangunahan ang paggagawad ng pagkilala ni Governor Dodo Mandanas, tumatayong honorary chairperson ng Batangas Provincial Blood Council, kasama sina Department of Health, Center for Health Development 4A Regional Director Dr. Ariel Valencia, DOH Provincial Director Dr. Elizabeth Sario, Provincial Health Officer Dr. Ros Belinda Ozaita, na siyang Pangulo ng nasabing konseho at Blood Council Vice President at Philippine Red Cross Batangas Chapter Administrator Sir Ronald Generoso. Blood Council Chairperson na PM Sergeant Manuela Cueto at Blood Council Ambassadress Paula Alison Aranyo. Kabilang si Governor Dodo Mandanas sa mga dumalo at nakibahagi sa ginanap na unang araw ng Regional National Investment Programming Dialogue ng National Economic and Development Authority sa Parañaque City kahapon, ika-17 ng Agosto 2023. Kabilang sa mga nakasama ni Governor Mandanas sa naturang dialogo sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Department of Energy Secretary Rafael P.M. Lutilia. Ayan, at parang kung di po ako nagkakamali, itong sandugo natin ay kung sino yung may pinakamaraming accumulated na bags na naiipon taon-taon, sila yung mga hinihirang at ginagawaran po natin sa tao ng paggunita natin dito sa Sandugo Awards. Ayan. At ang ating tanggapan nga ay miyembro ng ng ating sandugo at nakatanggap din tayo ng Certificate of Appreciation. Ayan. Ayun. At samantala, kaugnay naman po ng Maliputo Culture Project ng Kapitolyo na sinimulan na rin sa bayan ng Lemery, pakinggan po natin mula sa ulat ni Boss June Magnaye. Pagkain sa bawat hapagkainan at dagdag kabuhayan sa mamayang Batanggenyo. Isa ho ito sa adhikain ng health program ng Mandanas Administration. Kaugnay ng naging matagumpay na unang Harvest Field Day sa isinagawang Maliputo Culture Project sa bayan ng San Luis noong nakaraang buwan ng Hulyo, kung saan umabot sa 88 kilo ng maliputo ang matagumpay na naani ng samahan ng mandaragat ng San Luis, Batangas. Isa pa ring samahan ang inorganisa ng pamahalaang palalawigan sa Barangay Sambal Ilaya, Lemery, Batangas para sa Maliputo Culture Project. Ayon kay Office of the Provincial Agriculturist Department Head Dr. Rodrigo Bautista, ang proyekto ay kaugnay sa adhikain ni Governor Dodo Mandanas na lalo pang palakasin ang sektor ng pangisdaan tungo sa pagkakaroon ng food sufficiency sa lalawigan. Ayon kay John Paul Cabasal, Agricultural Technician 1 ng nasabing tanggapan, 15 miyembro ang bumubuo ng samahan na magmamaliputo ng Lemery. Mula edad 18 hanggang 70 taong gulang po, kasamahan po ng mga ating mangisda na kalalakihan, kababaihan po. Nagsimula po itong Maliputo Culture Project natin dito sa bayan ng Lemery sa Barangay Sambal Ilaya noong June 8 itong taon din po. Tumanggap ang mga ito ng 7,500 piraso ng maliputo fingerlings mula sa tanggapan ng panlalawigang agrikultor, kung saan sagot na rin ng kanilang tanggapan ang pagkain ng mga ito hanggang sa panahon ng pag-aani. Lubos din ang naging pasasalamat ni Lemery Municipal Agriculturist Florentino Valencia sa naturang proyekto ng Kapitolyo. Sa tulong po ng provincial government, ni Governor Mandanas, ng ating OPA, sa ngayon po ay malaking bagay yung 15 cages na naitulong sa ating pong mangingisda. Dahil tuwing December, January ay closure po. At least may alternatibo na po ang ating mga mangingisda ngayon na sana papalawak pa at maibigay lahat yung mga pangangailangan ng ating mga mangingisda. Nagpaabot din ang pasasalamat sa pamahalaan ng Pangulo ng Samahan ng Magmamaliputo ng Lemery. Nagkapasalamat ako sa ating gobernador na si Dodo Mandanas sa pagtulong niya sa mga taga rito sa aming nag-aalaga ng maliputo dito sa barangay namin. Ngayon pong darating na January 2023, inaasahan po makakapag-harvest ang samahan ng tinatayang nasa 1.3 metric tons ng maliputo. Mula po dito sa Sambal Ilaya ng bayan ng Lemery, kasama si Junjun Hara de Chavez. Ito po si June Magnaye, nag-uulat para sa Balitang Kapitolyo.
Ayan, at Miss Jen, parang nabanggit dito na nasa 7,500 po yung fingerlings ng Maliputo na nabigay ng pamahalaan sa ating mga kababayan dito. And ano nga po yung natutunan natin nung tayo nagsinsay minsan dito sa may Pansipit River? Yung kapag dumaan itong isdang ito sa may Pansipit ay saka siya nagiging Maliputo. Mhm. Parang yung sa Talakitok ba yun? Yes, Ayun. at doon nga sa 7,000 plus na ibinigay nating fingerlings ay hanggang sa ito ay aanihin, ay atin din yung mga feeds. Ayan, supply din ng provincial government ng mga feeds na ipapakain doon sa mga isda. And syempre for sure ay talagang aantabayanan niya at susubaybayan din niya ng ating kasamang si Boss June Bagdaye. And good morning, Sir June. Ayan, good morning at panay ang tawag ni June. Mamaya kita kakausapin. Ayan, at sa mga iba pang mga activity, Ornal, personal namang dumalo at nagbigay ng mensahe ng suporta si Governor Dodo Mandana sa ginanap na inauguration ng FPJ. Yan, arena sa Barangay Dagatan, San Jose, Batangas, noong araw ng linggo to. Kaya talagang tayo nagawa ng ano dito, ng press release. Ika-20 ng Agosto ngayong taong ito at ipinarating nga ni Governor Mandanas na bagong sports arena na ipinangalan sa yumaong aktor national artist na si Fernando Poe Jr. upang mas makilala pa ang lalawigan ng Batangas at ang mga Batanggenyo. At ayon pa nga kay Gov. Mandanas, makabuluhan din ang nasabing arena sapagkat ito ay magtatanggal at magiging simbolo ng diwa, pananaw at naging mapagmahal sa bayan si FPJ. Yan, Vinson? Yan. Ang pagpapasinaya at formal na pagbubukas ng sports hub sa bayan ng San Jose ay kasabay rin ng 84 na taong kaarawan ni FPJ. Pinangasiwaan ang aktibidad ng pamahalaang bayan ng San Jose sa pangunguna ni Mayor Ben Patron, kaisa ang tanggapan ni Senator Grace Poe. Bukod po kay Governor Dodo Mandanas, kabilang din sa mga dumalo sa pagtitipon ang anak ni Senator Poe na si Brian Poe Lia Manzares, 4th District Representative Congresswoman Lianda Bolilla, 6th District Representative Congressman Ralph Recto, Vice Governor Mark Liviste at ilang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Batangas. At bibihira ang pagkakataon na talagang mabigyan tayo ng ganitong klaseng donation mula sa tanggapan ni na Senator Grace Poe. At syempre itong ating bayan ng San Jose, ang ating egg basket capital of the Philippines. Yes, at makikita mo, Ornal, dun sa ating ipinost sa Facebook page ng PIO ay napakaganda naman talaga. Noong arena, kung tawagin, hindi ko alam kung ilan ba ang capacity nito pero malaki siya at sana mapasyalan din natin. Yes. Yeah. At samantala, ipinagdiwang naman po ang Sangguniang Kabataan Night sa pangunguna ng Sangguniang Kabataan Provincial Federation of Batangas noong araw ng Biyernes, August 18, 2023 sa Regina R. Mandanas Memorial Dream Zone dito po sa atin sa Kapitolyo. At yan, kaugnay nga ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan ng Pamahalaang Panglalawigan ng Batangas, ang culminating activity ay handog ng Provincial Assistance for Community Development Office, katuwang ang tanggapan ni Sangguniang Kabataan Provincial Federation President Board Member Maria Luis Valle, para sa mga kabataang opisyales mula sa iba't ibang bayan ng lungsod at dito sa ating lalawigan. At tampok nga sa naturang pagtitibon ang pagbibigay ng pagkilala sa mga itinanghal na wagi sa SK Magiting Local Youth Development Office, Best Youth Organization at Battle of the Bands. Gayon din ay binigyang pagkilala ang mga SK Municipal at City Federation Presidents at ang dating kabataang barangay leaders mula sa una, ikalawa at ikatlong cluster dito sa lalawigan ng Batangas. At naging pangunahing bisita at tagapagsalita si Governor Dodo Mandanas na pinasalamatan ang mga kabataang patuloy na naglilingkod sa kanilang mga pamayanan. Binigyang diin din niya na nakahanda at patuloy na nakasuporta ang pamahalaang panlalawigan sa mabuting layunin ng Sangguniang Kabataan para sa buong lalawigan. Aktibo ring dumalo sa aktibidad sina 3rd District Board Member Alfredo Corona, 5th District Board Member Arthur Blanco at ilang mga vice-alkalde at konsihal mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng Batangas. Umaasa naman ang PACD na sa pamamagitan ng programang ito, patuloy na maisusulong ang interes at pagbibigay halaga sa mga kabataan, partikular na sa mga kabataang Batanggenyo.
Ayan, at lalo't higit, parang pagsapit po ng ika-28 ng Agosto ay simula na ang filing ng ating mga Certificate of Candidacy para sa BSKE at ang ating barangay election. At gusto ko lang isingit at kinukongratulate natin ang aking inaanak at talaga namang napakasipag. Yes! Na nagwagi at ito hindi ko alam, Kevin, kung ano ba ang natanggap na award ni SK Federation President ng San Pascual, Graciela Tumambing Medrano. Ayan. Congratulations sa Mommy Graciela. Parang siya yung pinaka-active Parang yun ang award na natanggap niya. Talaga namang kitang-kita sa kanyang mga gawain. Again, congratulations Graciela. Lalo't higit ngayong mga panahong ito, parang may angel na sila. Lalong ganado ang mommy at daddy para sa paglilingkod. At samantala, ito, Miss Jen and Sir Vinson, kayo ga ay handa na para sa panibagong pagbiyahe natin ngayong umaga? Ayan, kaya naman sama-sama po nating pakinggan at panoorin ang pinakabagong episode po ng Sinsay Dine sa Batangas. Sinsay Dine sa Batangas! Handa ka na ka for new escapades? If you're looking for a sign, alay, it's about time. Mapa-short or long trip vacation man yan? No worries because we got you covered. Sa isang bayang full pack sa adventures, tara na! Sinsay na! Discover the beauty of Nasugbu. Ika nga ng nakararami, start your day by offering a simple prayer. Kaya naman, first on the list sa ating itinerary ay ang mga simbahan na matatagpuan sa bayan ng Nasugbu. Ilan sa mga ito ay maituturing na favorite wedding church venues sa bayang ito. At una na nga riyan ang parokya ni San Antonio de Padua. Bago at moderno dahil taong 2017 nang ito'y sinimulan. Simple lamang ang pagkakayari, ngunit kapansin-pansin ang pagiging elegante nito. Close to nature, closer to God. Yan ang mga katagang kilala pag sinabing Calle Ruega. Full of greenery and positivity. Kaya isa itong ideal destination for retreat and recollection. Bukod diyan, naging saksi rin ng Transfiguration Chapel ng Calle Ruega sa Union of Love and Exchanges of Vows ng mga ikinasal na rito. Mula sa loob at labas ng lalawigan, picturesque rin ang naturang lugar. Lalo na sa Coy area at hanging bridge ng Calle Ruega. Siyempre, nariyan din ang St. Francis Xavier Parish na siyang kilalang patron ng Nasugbu. Maituturing na head turner ang parokyang ito dahil sa kulay chestnut red at Romanesque na architectural design nitong fasad. Makikita mo rin sa harap nito ang isang antigong kampana na mayroong markang selyo mula sa hari ng Espanya. Naririyan na rin ang makasaysayang lumang simbahan. Alay, narinig mo na ga ang kwento tungkol sa milagrosong itim na Nazareno rito? Napakarami ng mga debotong sumisinsay rito bawat araw. Dala-dala ang kanilang mga inaasam na kahiling at panalangin sa pamamagitan ng kanilang malalim na debosyon at pananampalataya. Bukod sa mga dinarayong simbahan sa bayan ng Nasugbu, sinsayin na rin natin ang one of the favorite hiking destinations in Southern Luzon. At iyan ay ang Mount Batulao. 12 kilometro ang kabuuang haba ng trail nito at aabot sa 5 hanggang 6 na oras ang iyong gugugulin upang matapos ang iyong hike. May tayog itong 811 meters above sea level. At well-established na ang trails na daraanan mo. Kaya naman, tunay na beginner-friendly ang magiging unang hike mo rito. Well, kung madaling hike with magnificent views ang cravings mo, Sinsay na Dine sa Mount Batulao! Woo! Tara, food trip muna tayo sa talagang must stop over sa bayang ito, kung saan matitimusan mo
ang lehitimong luto ng mga kababayan nating nasubuans. Isa itong malaking dining hall na mayroong homey garden feels na tila baga para kang bumibisita sa iyong lolo't lola sa inyong probinsya. Dito'y matitikman mo ang mga Pinoy cuisines na talaga namang lutong bahay. Being well known as one of the coastal towns in the province of Batangas, Nasugbu is also home for its array of beaches with azure blue waters. At naririto nga yatang lahat ng vibes and experiences na hinahanap mo. From budget-friendly, mid-range, to high-end luxury resorts. Pumukaw ng limelight kamakailan lamang ang Panutsutan Beach sa bayan ng Nasugbu. Sa halagang 20 pesos mo, may entrance fee ka na. Makakapag-swimming ka pa sa Malapuerto Galera ng Batangas. Pwede ka ring magdala ng tent kung ayaw mong mag-rent ng cottage. At take note, libre ang entrance fee ng mga bata 10 years old and below. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na at sinsayan ang Panutsutan Beach. Sinsayan mo na rin ang first ever beach hotel sa Apacible Boulevard. 1988 pa noong ito ay isinapubliko. Ngunit talaga namang maging sa kasalukuyang panahon, in na in pa rin ang lugar na ito for family gatherings at maging ang mga outings. Filled with greenery and mountain view naman ang aabutan mo sa Sanctuary Batulao. Team Puti at Team Kahoy ang vibes ng stay mo sa Loft Villas na meron dito. Feel the rush dahil maaari kang sumakay ng ATV paikot o kaya naman ay maglaro ng billiards kasama ang iyong mga kaibigan. Napakasarap ding mag-dine-in sa kanilang alfresco restaurant ng iba't ibang mouth-watering dishes na specialty ng kanilang chef. At alam nyo ka, gastronomical treat din ang offer ng Casitas de Victoria na kilala bilang Lolo Doc Farm. Fresh dahil farm-to-table cuisine ang food setup nila dito. Maaari kang mag-golf cart kung nais mong mag-ikot at mamasyal ng farm. Gayon din kung feel mo na magtampisaw sa 25 metro nitong infinity pool. Pero, nasubukan nyo na ba ang glamorous camping o mas kilala sa tawag na glamping? Kaya naman sinsay na sa pinakaunang geodesic glamping site sa bansa. At iyan ay ang Domescape sa bayan ng Nasugbu. Truly one of a kind ang glamping experience mo rito. Allowing nature enthusiasts to enjoy the great outdoors without sacrificing comfort. Iba't ibang tema ang mapapagpahingahan mo sa bawat dome rito. Ilan nga sa mga iyan ay ang Bohemian at Moroccan themed domes na pawang merong mga pool kung saan ang tubig ay mula sa fresh stream waters na umaagos patungo rito. Samantala, kung white sand and crystal clear waters ang pag-uusapan, hindi lamang Boracay o kaya naman sa Puerto Princesa mo lamang ito makikita. Dahil dito sa San Telmo Cove by Pico del Oro, exclusivity and privacy ang kanilang top priority. Kaya naman, tara na! Sinsay na! Because it's all here sa bayan ng Nasugbu. Kilala for its pristine white sand beach, luxurious beach lifestyle, at sa kanilang world-class facilities and amenities. Sa daming ino-offer ng destinasyong ito, abay mukhang ikaw na yata ang susuko sa mga activities na pwede mong gawin dito. Maaari mong subukang mamasyal habang nakasakay ng jet ski. Talagang parang nasa Hollywood film ka rito. Imagine, roaming around the cove at your own pace. Abay, kakaibang tranquility talaga ang ma-enjoy mo. May group water activity rin available if you wanted to explore the coast kasama ng inyong mga kaibigan. Why not try banana boat? Pwede. Tiga. After long sun exposure,
If you feel like staying indoors, abay full pack rin sila dyan. Mayroon silang bowling and billiard center, sports ground para sa badminton, basketball, squash at table tennis. Pwede ka rin namang mag-tone up ng natutulog mong muscles in their fully equipped air-conditioned gym. Or mag-offer ng Thanksgiving prayers sa kanilang chapel na mayroong overlooking view. At bukod sa Pico del Oro, ilan pa sa mga destinasyong maaaring mong puntahan sa bayang ito ay ang Canyon Cove at ang Terrazas de Punta Puego. At syempre, sinsayan mo na rin ang Greece side ng Nasugbu, ang kilala at sikat na Fortune Island. Mula sa Greek-inspired ruins, it offers a dazzling view of the West Philippine Sea. Pwede mong subukan dito ang mag-scuba diving, snorkeling, at mag-cliff diving. Pinapayagan rin dito ang mag-camping. At alay, huwag rin kalilimutan mag-picture ng marami. This place is indeed picturesque at very Instagrammable. Kaya naman perfect for your desired photoshoot at ang usong-usong real content creation. Ang maituturing na piping saksi sa progreso at mga pinagdaanan ng naturang bayang ito. Ang tinaguri ang pinakamatandang puno ng akasya sa buong Asya. Oh, dito lang po yan natin matatagpuan din sa aming bayan, sa Nasugbu. Alam niyo po, ito po yung marami ng pinagdaanan na pagsubok dito sa aming bayan, bagyo, lahat tinagdaanan na nito. Pero nanatiling matatag, kasing tatag ng bayan na Nasugbu, kasing tatag ng mga taga-Nasugbu. Ang simbolo na katatagan ng bayan na Nasugbu. Mabuhay at turismo sa bayan na Nasugbu. Sabi nila, this town is one of the most visited places kung nais mong mag-unwind sa iyong weekend getaway. Sa dami ng nagagandahan at natatanging destinasyon na mayroon sa naturang bayang ito, no doubt, sinsay na! Because it's all here sa bayan ng Nasugbu. Kaya naman mag-like, share, at subscribe na para lagi kayong updated sa mga susunod nating pagbiyahe dito lamang sa Sinsay Dine sa Batangas. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa ilalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may ano. Ayan at muli po nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ayun, napakaganda talaga ng ating naging episode ng Sinsay Dine sa Batangas. At syempre wala pong patid na pasasalamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa bawat episode na nire-release sa ating official Facebook page na Batangas PIO. At abangan po ninyo na napakarami pa naming mga nasinsayan at ito ho ay nakaredy na at sa mga susunod na linggo o araw ay nakahanda na para po masinsaya natin yung sinsay namin. Dine sa Batangas. Ayan at parang may nagtanong po Dine kung sino baga daw po yung ating naging model at kasamang kasinsay doon sa bayan ng Nasugbu sa Fortune Island. Meron ba yun? Oh. Ayan, binabati natin ang ating ambassadress na ginamit ni Ornald, ang aking anak po si Jade Asilo Aguilera, diyan po sa Barangay Aplaya ng Bawan. Ayan. At Ornal nga, dahil ito inalalapit na, gusto kong banggitin mo kung ano ba yung ating iniintay at magaganap ngayong linggo ba? O next week? Next week. Ayan. Kaya naman para po sa ating mga balita sa labas ng bakuran ng Kapitolyo,
Pinag-iisipan na po ng Commission on Elections o COMELEC na sa mga mall sa mga buong bansa na lamang isagawa ang pagboto sa darating na halalan sa 2025 sa halip na sa mga eskwelahan upang hindi na magambala ang pag-aaral ng mga estudyante. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sa darating na barangay at sangguniang kabataan election sa buwan ng Oktubre ay mararanasan na ng mga botante ang mga mall voting sa 8 mall sa Metro Manila at tig-isa sa Cebu at Legazpi City. Sa isinagawang aniyang simulated mall voting nitong Sabado, sa 4 na lugar ay positibo ang nakuhang feedback sa participants dahil masarap ang pakiramdam na may aircon, madaling puntahan bukod pa sa kontrolado ang seguridad. Pero ngayon naman ay ang dahilan nila ay dahil walang para mga estudyante hindi masyadong maistorbo sa kanilang pag-aaral. Nagkataon naman na ang filing natin ay naging holiday. So, ang voting naman ang ating hihintayan at sana ay mapag-aralan din dito sa lalawigan ng Batangas, yung ating mga malls. Marami tayong malls dito at para nga naman medyo maganda ang pakiramdam ng ating mga botante. Yan. Pero tingin nyo ma'am, kayo po ay in favor na dito sa ating lalawigan, just in case, i-adapt natin itong sa mall voting natin? In favor ako kung ang mall ay malapit sa kanilang barangay. Ayun. Pero kung malayo naman, dapat ay sa mga schools na lang muna. Ayan. Meron pa ba tayo? Pero kasi lalo't higit may mga bayan dito sa ating lalawigan na wala pa namang mall na kagaya nung sa mga nabanggit sa mga kalatig nating lalawigan. Pero iba kasi yung nakasanayan na rin natin at yung naging tradisyon ng pagboto dito kung hindi man automated yung mano-mano natin sa bawat mga pampublikong eskwelahan dito sa ating lalawigan. Ayan, at marami nga tayong dapat isaalang-alang, Ornal, kung ito ay mas maganda ba sa mall o sa school na lang. Parang alamin natin yan sa mga susunod na araw at parang ang gusto ko na ngayon ay malaman kung ano ba ang ating mga nandyan muna, mga nandyan nakantabay sa atin, pakibanggit muna sa ating patroller. Ayan, oo. Yan, plano ng Department of Labor and Employment na palakasin pa ang information campaign para malaman ng mas maraming Pilipino ang kanilang job portal, lalo na sa mga naghahanap ng trabaho. Ayon kay DOLE Secretary Benvenido Laguesma, matumal o hindi masyadong nabibisita ng mga Pinoy na naghahanap ng trabaho ang kanilang job portal na philjobnet.gov.ph. Kakaunti lang aniya ang bumibisita sa job portal, gayong maraming nakalistang trabaho na iniaalok ng iba't ibang kumpanya sa bansa. Marami aniyang mga bukas na trabaho para sa mga Pilipino sa job portal, subalit tila hindi ito napapansin ng mga naghahanap ng trabaho. Sinabi ng kalihim na palalakasin nila ang information campaign hinggil sa mga inaalok na trabaho para mapakinabangan ng mga Pilipinong naghahanap ng mapapasukan. Libre aniya ito, kaya dapat samantalahin ng publiko, lalo na sa mga naghahanap ng trabaho. Yan, at parang tayo ay mauubusan ng oras. At napasarap si Vinson sa pagbabasa ng balita. Ang alam ko, maraming nakasubaybay ngayon. Baka pwedeng mabanggit mo, Vinson? Yan. At ito po, patuloy na pagbati sa lahat ng mga nakatutok sa ating Facebook live streaming. Yan, nandito pa rin po si Ma'am Tessie Makalalad Consigo. Good morning po sa inyo. Kay Ma'am Tin Damian, good morning po sa inyo. Kay Tito Roger Aguirre, good morning sa iyo. Yan. Kay Ate Lina Lincuz Ebora. Kay Tita Lota Lailo, yan. Kay Tita Ella Kayabat, good morning po sa inyo. Kay Tita Nilda De Villa, syempre. Andyan din po ang Tita Neneth Ona. Yan. At sa lahat po, pagbati po ng good morning sa lahat ng nakikinig sa kanilang mga radyo. Ayan, maraming salamat kasamang Sir Vinson Roy. At iyan na nga po ang naging kabuuan ng ating pagpasada ngayong araw. Siyempre, bago tayo tuluyang mapalaon at magpaalam, alamin muna po natin kung kamusta na nga ba ang lagay ng panahon para sa araw na ito na ihatid sa atin ang ating mga kasamahan mula sa tanggapan ng PDRRMO. Magandang umaga, Batangas. Narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, August 22, 2023. Ayon sa Pag-asa, patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat sa ilang bahagi ng bansa dito sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao.
Ngayong araw ay malaking bahagi ng bansa ang makakaranas ng maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. At sa kasalukuyan wala pa rin tayong minomonitor o namataan na sama ng panahon na maaaring makaapekto sa bansa. Para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas ng maaraw at bahagyang maulap na kalangitan na may tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat lalo na sa bandang hapon hanggang gabi, dulot naman po yan ng mga localized thunderstorm. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 90% tsansa ng pag-ulan. Sa kanlurang parte ay may 62% tsansa ng pag-ulan. Samantalang sa silangang parte ng Batangas ay may 40% tsansa ng pag-ulan. At sa katimugang bahagi ng Batangas ay may 55% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at posibleng pag-ulan. Samantala wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa probinsya ng Batangas. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Martes ay nasa pagitan ng 26 to 31 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:43 ng umaga at lulubog mamayang 6:14 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Jomedil nag-uulat. Magandang umaga po. Ayan, maraming salamat sa ating mga kasama sa PDRRMO. Kanina, Ornald, ay malakas ang ulan sa Lipa. Sobrang lakas. Pagdating naman natin dito, mainit. Dito naman po sa amin sa San Pascual, kaninang alas 7, inulan ng inyong lingkod papasok ng ating tanggapan. At syempre, Sir Vinson, baka nais mong pasalamatan nating kasama sa pagpasada ngayong araw. Yan, opo. Syempre, maraming salamat sa ating pong technical team na binubuo ni Christian Andal, ni Jun Lindo Naguda, ni Kevin Medrano, at syempre ng Tito Roger Aguirre. Salamat sa inyo. Miss Jen, baka may babatiin kayo? Ayan, siyempre, babatiin ko lang ang aking dalawang anak, si Jaina, nagtatampo, hindi ko daw binabate, nakasama natin dito sa Kapitolyo. At siyempre, ang aking anak na si Jade Asilo Aguilera, dyan sa Barangay Aplaya, sa Bayan ng Bawan. Ayun, si Jade to. Ayan, ayan, at siyempre po ang aking pagbati ng good morning sa aking mami, sa aking kapatid Ate Jenny, good morning po, at siyempre sa aking pamangkin Clark Jacob Navidad. At siyempre po, ngayong araw na ito po ay ang ika-4th anniversary ng batch naming mga registered nutritionist dietitian. Ayan, congratulations sa atin at see you soonest. At ayun nga po, sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pangkat ng pamahalang panlalawigan ng Batangas, ng pamunuang makadiyos, makakalikasan, taas noo, tayo'y Batanggenyo. Sa walang humpay na pagpapala ng Panginoon at sama-sama nating pagkilos, sa lahat ng hamon tayo'y babangon. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, ipapakita ang ating likas na katangian na lagit-lagi ang Batangas at bawat Batanggenyo magigiting. Muli, ako po si Ornald Tabares Jr. Marami pong salamat sa inyong pagsakay sa ating biyahe ngayong araw at dalangin po namin ang isang ligtas at mapagpalang araw ng Miyerkules, hindi Miyerkules, Tuesday pa ngayon sa inyong lahat. Ako naman po si Jenny Asilo Aguilera at namimiss ko nga si June Magnaye. Ayan. At ako naman po ang patroller ng Kapitolyo, ang inyong kahuntahat kasinsay tuwing araw ng Martes, Vincent Roy de Chavez. Kaya naman po, samahan na po ulit kami bukas sa ating pagbiyahe dito lang sa Biyaheng Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!